Kung hindi mo siya dinimonyo, hindi niya iisiping ibenta ang lupa sa'yo. Tapos nilagyan mo pa ng interes ang utang niya! Wala na tayong oras. Kailangan na natin umalis. Nahihirapan ng kabayong yun sa pakikipaglaban sa mga abwak. Ano ginawa niyo? Pagbabayaran mo ang ginawa mo, Sofia! Hindi po ako naghahangad na yumaman, Hukom, Your Honors. Ang gusto ko lang ay tahimik na buhay. Hindi ko rin maintindihan kung bakit may mga taong sisirain ka para lang sila mapabuti. Hukom, umuwi ako ng probinsya matapos na matanggal ako sa trabaho dahil sa paninira ng isa kong katrabaho doon. Akala ko ay maiiwasan ko yun sa pag-uwi ko ng probinsya. Ngunit inggit at selos pa rin pala ng kapwa ko ang magbibigay sa akin ng kakatuwang karanasan. Sa tubuhan kung saan ako sunod na nagtrabaho, sinasalakay kami ng aswang. Hindi lang basta gutom na aswang kundi inggitera at selosang aswang. Your Honors, Hukom, ako nga pala si Sofia at pakinggan niyo sana ang aking kwento. Pero bago ang lahat, Your Honors, sana naman mag-subscribe kayo sa channel na to. Tapos i-like nyo rin yung video, tapos mag-comment kayo para naman makapagkwentuhan tayo, di ba? At higit sa lahat, sana i-share nyo rin tong video na to sa mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, at saka mga kaibigan. Napakalaking tulong po nun para patuloy akong makapagkwento sa inyo. Maraming salamat, Your Honors! Lola! Oh, Sofia, ikaw ba yan? Ako nga po. Ay, ang apo ko, umuwi na, ang apo ko. Ay, Lola, wag po kayong tumakbo. Si Lola talaga. Ang saya-saya ko, hindi ko akalaing matatapos ang ilang taon uuwi ka rito sa atin. Ang saya-saya ko talaga. Lola, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako, apo. Sino kasama mo? Ako lang pong mag-isa. Eh bakit? Siguro abala ang kapatid mo sa pagtatrabaho, ano? Bakit apo? May problema ba? Wala naman po, ayos lang po sila ron. Pasok po muna tayo, Lola Lydia. Mabuti pa nga, kwentuhan mo ko ng buhay mo sa Maynila. Maganda ba ron? Maraming pagkain. Isa lang ang masasabi ko, Lola. Mas masarap po dito kasama kita. Apo, umupo ka nga muna rito. Ayos ka lang ba talaga? Ayos lang po ako. Pwede mong sabihin sa akin kung ano bumabagabag sa'yo. Nandito lang ako palagi. Pagkaupo pa lang namin ni Lola sa mahabang bangko ay niyakap ko na siya at umiyak ng todo. Hindi ako nagsalita. Umiyak lang talaga ako ng umiyak. Hinagod naman ni Lola ang likod ko at sinasabing magiging okay lang ang lahat. Sa totoo lang, hindi pa sana ako uuwi kung hindi lang ako natanggal sa trabaho. Namamasukan ako bilang kasambahay sa isang mayamang negosyante. Pero dahil sa mga katrabaho ko, napaalis ako. Hindi ko sila kasunod lahat, kaya pinagkaisahan ako. Ganun pala sa Maynila, Hukom. Hindi kakampi ang turing sa'yo ng mga kasama kung hindi kalaban. Nagyayabangan lang sila at nagpapabango palagi sa amo. At kapag magaling ka at pinupuri ng amo, ikaw ang pag-iinitan nila. Hukom, totoo palang kinukwento sa akin ng kaibigan ko na hindi trabaho ang magpapahirap sa akin kung hindi ang mga katrabaho. Ibig sabihin, apo, natanggal ka sa trabaho dahil lang sa sulsol ng mga katrabaho mo? Opo, ganun po pala sa Maynila. Ang hirap pong tumira ron, para kang pumasok sa isang gubat na maraming mababangis na hayop. Ang baba ng turing nila sa ating mga taga-probinsya. Pabayaan mo na, apo. Ang mahalaga, hindi ka naging masama kagaya nila. Sa mundong puro kasamaan ang nasa paligid, napakabuti pa rin ng Panginoon na hindi ka niya hinayaan. Isipin mo na lang na isa to sa plano ng Diyos para sa'yo. Kung hinayaan ka niya roon, baka naging masama ka na rin.
Sila nga po itong panayang puslit na mga gamit ng amo namin kahit walang pahintulot. Tapos ako pa rin na napagbintangan. Ano pong laban ko sa kanila na nagkakaisa? Bakit hindi ka umuwi sa kapatid mo? Ayoko po, Lola. May pamilya na si Kuya at saka ayaw ng asawa niya na may ibang tao sa bahay nila. Hindi naman po makapalag si Kuya kasi bahay po yun ng babae. Ay nako, simula nang mamatay ang magulang mo parang naiwan ka na sa ere. Parang baliwala na rin ang pangaral ko sa inyo na kahit anong mangyari, kayo dapat ng kapatid mo ang magkampihan. 2 lang kayo pero daig pa ninyo ang hindi magkapatid. Kaya pasensya na po, Lola. Pwede po bang dito na muna ulit ako? Hindi ko lang po talaga kayang tumira sa Maynila eh. Nalulungkot po ako ron. Ayos lang nga po. Kahit permanente kang tumira rito, walang problema. Masaya nga na nandito ka eh. Pasensya na po, Lola, kung hindi ko natupad ang pangako ko sa yung dadalhin kita sa Maynila para kumain sa mamahaling restaurant. Wala talaga akong kwenta, Lola. Abay, anong walang kwenta? Huwag mo sabihin yan. Ano ka ba naman? Mahalaga ka sa akin at masaya ako na nandito ka. Alam mo, sa totoo lang, baka nga may kasalanan din ako sa nangyari eh. Bakit po, Lola? Ang totoo niya na mga albularyang kagaya ko, nakatadhana na sa pamilya kong hindi yumaman. Pasensya ka na, apo, at nadamay ka sa akin. Huwag niyo pong sabihin yan. Ako po talaga ang may kasalanan eh. Hindi mo kasalanan. Ano ka ba naman, apo? Lola, huwag kang mag-alala. Gagawa po ako ng paraan para kahit papano makatulong sa inyo. Huwag mong isipin yun, apo. Makakahanap ka rin ng trabaho sa awa ng Diyos. Hukom, kahit anong sabihin ni Lola, hindi pa rin mawaglit sa isip ko na sisihin ang sarili. Masipag naman ako eh, pero bakit hindi pa rin ako nakakaahon sa buhay? Ginawa ko naman ang lahat. Pinagsikapan ko talagang makatapos kahit high school man lang para kahit papano magkaroon ako ng matinong trabaho. Hindi pa rin pala sapat yon dahil maging ang pagiging kahera, kailangan na graduate pa ng kolehiyo. Minabuti ko na lang na dito na lang maghanap ng trabaho dahil kahit papano ay malapit ako kay Lola. Hukom, akala ko tahimik pa rin ang lugar namin gaya ng dati. Nagkamali ako. Pagsapit ng gabi, nagising ako sa katok sa aming bahay. Paulit-ulit na katok ang ginawa nun, kaya akala mo sisirain na niya ang bahay ni Lola. Lola, ano po yun? May kumakatok pero hindi naman nagpapakilala. Sino yan? Ako na po magbubukas. Hindi, apo. Nakalimutan mo na ba ang turo ko sa'yo? Na ano po? Wag na wag kang basta na lang magbubukas ng pinto. Pasensya na po, nakalimutan ko. Hindi siya nagsasalita. Puro lang siya katok. Kumuha ka ng asin. Sige po, kukuha na. Bilisan mo. Opo. Sino ka? Ano kailangan mo? Lola, ito na po ang asin. Hawakan mo lang yan. Itong buntot paging ipanghahampas ko kung sakaling magpumilit siyang pumasok. Sino ka ba? Magpakilala ka nga! Lola, may tao yata talaga. May naririnig ako pero hindi ko maintindihan eh. Hindi tayo nakasisiguro. Bubuksan ko ang pinto pero gusto kong kapag nakita mong pula ang mga mata, sabuyan mo ng asin. Naiintindihan mo ba? Lola, bakit pa po natin bubuksan kung hindi naman pala tayo sigurado? Hindi siya titigil at baka sirain pa niya ang bahay natin. Wala mag-aayos ng pinto kung sakali. Sandali lang po, Lola. Kinakabahan po ako eh. Huwag kang kabahan o matakot. Nandito lang ako, apo. Paano po tayo makakalaban kung sakali mang masamang loob yan? Huwag nyo na lang pong buksan. Ikaw ang nagsabing baka tao ito. Paano kung tao nga? Sinabi ko lang po yan pero hindi po ibig sabihin na buksan po ninyo. Basta maghanda ka, apo. Bubuksan ko na. Napakamot na lang ako sa ulo sa ginawa ni Lola Lydia. Hindi ko naman na siya mapigilan. Alam kong albularya siya at maraming pumupuntang tao sa kanya para magpagamot. Naalala ko rin noon na lapitin ako ng mga elemento at plano nga noong ipasa sa akin ang mga nalalaman niya, ngunit hindi pumayag ang mga magulang ko. Oo, hukom. May third eye ako nung bata pero nawala rin yun paglipas ng panahon. Marahang binuksan ni Lola ang pinto at nang makita ko ang nasa likod ng mga katok ay nasaboy ko ang asin. Sobrang dami ng nadakot kong asin.
Nakita ko kasing namumula ang paligid ng mata niya. Puno siya ng sugat at butlig sa katawan at may 2 bukol siya sa ulo. Halimaw! Umalis ka rito! Layuan mo kami! Diyos ko, ilayo niyo po kami sa kasamaan! Sofia, tumigil ka na, Apo! Lola, hampasin niyo na po ng buntot pagi! Teka, sandali lang, Apo. Akin na po, Lola. Ako na po ang papalo sa kanya. Apo, sandali lang! Ay, Halimaw! Umalis ka rito! Sandali lang, Apo. Kilala ko ang lalaking yan. Po? Halimaw yan, Lola eh. Ang tindi mong magsaboy ng asin. Pambihira kang bata ka. Gusto niyang pumasok! Christian, pumasok ka na nga. Christian? Kilala niyo po siya? Apo, kanina ko pa sinasabi sa iyo Bakit hindi po siya nagsasalita? Wala namang busal ang bibig niya. Hindi na yata siya nakakakita ng maayos. Grabe ka kasing magtapo ng asin. Sabi niyo po kasi kapag pula ang mata, sabuyan ng asin. Sumunod lang po ako sa inyo. Naku, pasaway ka talagang bata ka. Christian, pasok na. Bilisan mo. Lola, may... Ano ba problema, Sofia? Tingnan po ninyo yun, oh. Ay, Diyos ko. Isara mo agad ang pinto, bilis. Ano pang hinihintay mo? Saglit akong natulala nang makita ko sa di kalayuan ang isang nilalang na nakatingin sa amin. Ang katawan niya ay tila isang kabayo. Pinapadyak nito ang paa sa lupa na parang naghahanda sa pagtakbo. Tumaas ang balahibo ko sa aking katawan nang makita na mukha ng tao ang itsura nito. Maiksi ang leeg. Ang kulay itim nitong buhok ay sumasayaw sa hangin. Ang liwanag ng buwan ang nagsisilbing ilaw para makita namin siya. Ang kanyang mga mata ay mabibilog at may itim na parang walang emosyon. Tumakbo ito papunta sa bahay ni Lola kaya napatili ako at mabilis na sinara ang pinto. Tinulungan ako ng lalaking ilak ito. Hindi siya makapagsalita at puro ungo lang ang ginagawa niya. Lola, pilit yung binubuksan ng pinto. Ano pang gagawin natin? Ay, mahabaging langit. Bakit ka hinahabol ng kabalan, Christian? Ano raw po, Lola? Bakit paungol-ungol lang siya? Pipi ba siya? Hindi. Galit ka ba? Parang inaaway mo ko eh. Tulungan mo na lang ako rito at baka masira na yung pinto namin. Huwag kayong mag-alala. Hindi niya kaagad masisira ang pinto natin. May mga proteksyon ng pinto at binta. Hindi pa natapos ni Lola ang sinasabi niyang proteksyon kuno sa pinto dahil imbis na dumaan sa pinto ay sinira nito ang dingding namin na gawa lang sa manipis na tabla. Nakita ko pang ginamit ng halimaw ang kanyang paa sa likuran para masira yon. Panay ang tili ko at saka nagsaboy ng asin sa kanya. Kung makikita niyo lang ang itsura niya, Hukom, siguradong matatakot din kayo. Ang katawan niya ay sa kabayo, tapos parang pinatong lang ang ulo ng tao sa kanya. Galit na galit ang itsura niya. Muntik na niya ako sipain nang umabante ang lalaking tinatawag ni Lola na Christian. Hinampas-hampas niya ng buntot pagi ang halimaw. Sa bawat hampas nito, umuusok at nalalapnos ang balat nito. Ang buntot nito ay biglang lumiwanag na parang nakasinding kandila. Lumayas ka sa tahanan ko sa ngalan ng makapangyarihang Diyos! Lisanin mo ang bahay namin! Ito kasing lalaking to, dinala pa rito ang halimaw na yan. Hampasin mo lang ng hampasin, Christian! Lola, tingnan po ninyo. Nagiging ginto ang kulay ng buhok niya. Kabalan, wala kaming intensyon na manira o manakit. Kung ano man ang alitan sa pagitan mo at ng taong ito, wala kaming kinalaman, ngunit sana patawarin mo na siya. Lola, ano pong gagawin natin? Parang lalo siya nagalit eh. Kailangan lang natin siyang itaboy. Wala na akong ibang maisip kundi yun lang. Paano po natin itataboy ang halimaw na yan? Parang gusto niya talaga ng away eh. Hoy, Christian! Sumama ka na lang sa halimaw na yan. Ayaw namin ng gulo. Aba, galit pa siya? Ikaw naman na may kasalanan kung bakit nandito yan eh. Huwag mo na siyang pagalitan na po. Kabalad, pakiusap. Nakikiusap ako. Tigilan na natin ang gulong ito. Ako na ang bahala. Hindi pa rin nakinig ang kabalan na tinutukoy ni Lola.
Lalo itong nagalit kay Christian at gusto na siyang lusubin kung hindi nga lang siya nahahampas ng buntot pagi. Sa inis ni Lola, kumuha siya ng asin sa akin. Binulungan niya ito bago niya isinaboy. Napaatras ang taong kabayo. Napansin ko sa lapag ang nalaglag na hibla ng buhok niya. Nagtaka ako dahil kakaiba ang itsura nun. Ang hibla ng buhok na ito ay nagliliwanag at tila kristal ang itsura. Itinaas ko yun sa ere at nagtaka ako dahil parang may laman. Para itong may tubig sa loob. Napatingin sa akin si Lola nang makita yon. Sofia, utusan mo siya! Po? Utusan mo siya. Kahit ano iutos mo sa kanya. Magtiwala ka sa akin, Apo. Sige po. Umupo ka. Ha? Bakit bigla siyang umupo? Pambihira kang bata ka. Sa dami ng sasabihin mo, yan lang. Wala po ako ibang alam na sasabihin eh. Utusan mo siyang tanggalin ng sumpa kay Christian. Sumpa? Bilisan mo na! Sige po. Inuutusan kitang tanggalin ang sumpa sa lalaking ito. Grabe, nakakatakot ang boses niya. Ay, napakaswerte mo, Sofia. Ngayon naman, utusan mo siyang umalis na rito. Ha? Lola, sigurado po kayo? Bilisan mo na, magtiwala ka sa akin. Umalis ka raw rito, halimaw! Ha? Paano sumusunod siya sa sinasabi ko? Paano nangyari yun? Umalis nga siya. Ay, salamat. Umalis na siya. Ay, wala. Nakakapagsalita na ako. Yay! Ang galing! Ibig sabihin wala kang kapansanan? Wala, no? Maraming salamat sa tulong niyo, Lola Lydia. Kahit nakakabwisit ang apo ninyo. Pasalamat ka at nakuha ni Sofia ang kristal na buhok ng kabalan. Kung hindi ay habang buhay kang magiging pipi. Bumalik na ang boses ko pero hindi pa gumagaling ang mga sugat ko. Maraming salamat pa rin sa tulong niyong dalawa. Nagkaroon ulit ako ng boses. Sofia ang pangalan mo, tama? Oo. Salamat, Sofia. Ako nga pala si Christian. Malapit lang ang bahay ko rito. Ano ba nangyari at hinabol ka ng kabalan? Kasi Lola Lydia, sumama ako sa grupo nila Ian para gumawa ng uling. Tapos hindi ko alam na nakaputol ako ng puno na tirahan pala ng kabalan na yun. Kawawang elemento. Sinira mo ang bahay nila. Hindi ba sabi ko sa'yo dapat ka mag-ingat? Nag-iingat naman po ako. Nagdasal pa nga po ako eh. Lola, para po akong lalagnatin sa mga nangyayari eh. Umupo nga muna kayo. Hukom, Your Honors, kakatuwa ang nangyari sa unang gabi ko pag-uwi ng probinsya. Nakaengkwentro ko na kagad ang isang elemento. Isa ito sa dahilan kung bakit ayaw ni nanay na dumikit kami kay Lola Lydia. Baka raw kami ang isunod sa yapak niya bilang albularyo. Sa totoo lang, hindi kami naniniwala sa mga kagaya nila dahil alam kong Diyos lang ang may kayang magpagaling at magligtas. Ngunit sabi ni Lola, sila ay mga alagad din ng Diyos at ginagamit niya ang komunikasyon para magpagaling ng tao. Pagkatapos ng mga nangyari, Hukom, umupo kami sa lapag at pinakinggan ang paliwanag ni Lola. Panaka-naka akong tumingin sa butas na ginawa ng kabalan. Natatakot ako na bumalik siya. Sofia, ang buhok ng kabalan na hawak mo ay espesyal. Naglalagas yan isang beses sa isang taon. Kapag may nakakuha ng buhok, agad silang napapasunod sa utos no ng may hawak. Maaari mo siyang maging gabay kung sakaling maramdaman niyang mabuti kang tao. Parang buhok po ng tikbalang? Ganun na nga. Ang mga kabalan ay uri ng tikbalang kaya ganun. Kung sa tikbalang ay ginto, sa kanila ay tila kristal ngunit malambot. Ingatan mo ang buhok na yan dahil hindi ka lang yan maililigtas sa kabalan kung hindi maililigtas ka niyan sa ibang uri ng mga nilalang. Kapag napasunod mo siya, magbabago ang kanyang itsura, alinsunod sa kabutihan ng kanyang pansamantalang amo. At totoo po ba sinasabi niyo? Kung totoo, ayaw ko pong humawak nito. Kung ayaw mo, akin na lang. Akin na nga yan. Huwag mong kunin! Aray! Ang sakit! Lola, bakit po ako napaso nung hinawakan ko yun? Sapagkat ang unang taong nakahawak lamang ang maaaring makahawak niyan. Kapag pinasa niya sa iyo at direktang hinawakan mo, mapapasok ka. Gagawa ito ng apoy na hindi nakikita at ikaw ay matutupok. Kapag tinago mo naman, ikay mamalasin at magkakaroon ng sakit.
Wow! Ang astig naman nun! Sana ako na lang nakakuha niyan. Ito, Sofia. Ilagay mo sa maliit na boteng ito ang buhok. Tapos ipasok mo rito sa kapirasong tela. Gawin mo siyang anting-anting. Po, ayoko po. Hindi po ako naniniwala sa ganyan. Poprotektahan ka ng buhok na yan. Huwag mong tanggihan. Pero po, hindi masama ang sinasabi ko. Para rin yan sa kaligtasan mo. O siya, magre-ritual ako para mahanapan natin ang bagong bahay ang kabalan. Kailangan pa po ba yun? Oo, kailangan. Pananagutan mo kaya siya nawalan ng tahanan. Ayusin mo dapat ang gusot na ginawa mo, Christian. Kumuha ka ng manok sa kulungan ng manok ko para ialay natin. Bukas ayusin mo ang bahay namin, ha? Opo, Lola. Pasensya na po talaga sa istorbo, ha? Tinanggap ko na lang ang utos ng lola ko. Araw-araw ko raw dalhin ang buhok ng kabalan. Pumayag na lang ako pero ang totoo ay hindi ko gagawin. Matapos ang ritual, dito na nagpalipas ng gabi si Christian. Ang sabi ni Lola bagong lipat daw ang pamilya nito sa aming lugar. Kinabukasan, inayos ni Christian ang butas sa bahay namin. Inaya niya rin akong pumunta sa asyenda para maghanap ng trabaho. Pumayag naman ako siyempre. Ayoko kasing maging pabigat sa lola ko. Alam mo, hindi ko alam na may apo pala si Lola Lydia na maganda. Christian, hindi uubra sa akin ang estilo mong ganyan. Anong estilo? Ikaw naman, masama na kagad ang iniisip mo. Una sa lahat, sumama ako sa'yo para maghanap ng trabaho, hindi para sa ganyan. Oo na, alam ko naman yun. Pero Sofia, maraming salamat nga pala ha. At tinulungan mo akong makaligtas laban sa kabalan na yun. Hindi ko intensyong tulungan ka kaya huwag ka magpasalamat. Aksidente lang ang lahat. Hindi, Sofia. Sa tingin ko, tadhana yun para magkita tayong dalawa. Diyos ko, kinikilabutan ako sa mga sinasabi mo. Umayos ka nga. Kapag hindi ako nakapagpigil, masasapa kita. Mukha lang ako hindi nananakit, akala mo ha. Oo, hindi na. Ikaw naman, masyado kang galit. Saan na ba tayo? Pupunta tayo sa bagong may-ari ng asyenda. Iba na pala ang may-ari ng asyenda na to. Marami palang nagbago sa probinsyang to. Ibinenta itong tubuhan ng dating may-ari. Alam mo ba kung bakit? Uy, atin natin lang to ha. Pero ang balita ko, kaya ibinenta to dahil sa palaging sinasalakay ng mga aswang. Ha? Aswang? Oo, aswang. Bakit? Hindi naman totoo ang mga aswang eh. Ay, naku po, hindi siya naniniwala. Ikaw nga tong apo ng albularyo. Dapat naniniwala ka. Hindi naman porke apo ako ng albularyo, naniniwala na ako. Maniniwala ka lang kapag nakakita ka, no? Kung makakita. Uy, sila Sabrina at Keng yun ah. Sino naman sila? Mga trabador sa tubuhan. Mga bagong salta lang din sila rito. Talaga? Kaya pala, mukhang mas maraming bagong salta rito. Hindi ko na nakikita ang mga dati kong kaibigan at kapitbahay. Ilang taon na ba nung huling uwi mo rito? Mga 3 taon na. Ah, kaya naman pala. Natural na may magbabago. Sabrina! Hoy, Sab! Keng! Ay, Christian, ikaw pala! Alam niyo, pinuntahan ko kayo sa bahay niyo, pero wala na daw kayo ron. Hiwalay na kami kay tatay. Ha? Ano ibig mo sabihin? Ginawa kaming bantay sa tubuhan. Pinayagan kami magtayo ng bahay sa asyenda. Kinuha lang namin itong mga damit. Ah, tulungan na kita. Ay, hindi. Kaya ko na to. May kasama ka yata. Magandang araw. Magandang araw din. Sabrina, ito pala si Sofia. Sofia, si Sabrina at Keng. Magkapatid sila. Sab na lang para maiksi. Hello, Sab at Keng. Pasensya ka na sa kapatid ko. Hindi talaga siya pala salita. Ah, bakit siya may hawak na karit? Pasensya na ako, natakot ka ha. Naghuhur na si Keng sa tubuhan. Ah, ibig sabihin nun, isa siyang trabahador. Oo, pero mukhang bata pa siya. Wala eh. Kung tumira ka sa lugar na to, alam mo kung gaano kahirap ang mabuhay sa ganitong lugar. Walang pinipiling edad ang pagtatrabaho. Pasensya na, nainsulto ata kita. Hindi, totoo naman ang sinasabi mo. Mauna na kami sa inyo ah. Teka, sandali Sab. Sigurado ko bang naghahanap sila ng tauhan? Oo, kausapin mo lang ang katiwala para samahan kayo sa may-ari. Ayos. Sana magtagal kayo.
Anong ibig mong sabihin? Malalaman mo rin ang dahilan. Paano, mauna na kami sa inyo Sige, kita-kits na lang tayo sa loob Hukom, sinundan ko ng tingin ang dalawang magkapatid. Lumingon pa sa akin si Keng. Nanindig ang balahibo ko sa paraan ng pagkakatingin niya. Hindi ko rin alam kung bakit. Hindi naman sana takot ako sa kanya. Ang totoo nga niyan naawa pa ako sa kanya. Sa tansya ko, mga 15 taong gulang lang siya. Pagkatapos nun, hinanap na namin ang katiwala. Kinausap yun ni Christian at sinamahan niya kami sa may-ari ng lupa. Nangangailangan ako ng kahera sa maliit na tindahan at mga maglilinis ng tubuhan. Makapal na kasi ang baging doon Kapag maganda ang serbisyo nyo, ayong pagbabantayin ko ng tubuhan. Ha? Talaga po? Oo, syempre. Tataasan kong sahod nyo kumpara sa iba. Iha, ikaw ang hahawak ng tindahan kasama ni Sab. Lahat ng utang ng mga trabahador, nakalista yun Mukha namang mapagkakatiwalaan ka Opo, wag po kayo mag-alala. May karanasan naman po ako sa pagkakahera. Nung nasa Maynila po ako, ang amo ko may-ari ng convenience store kaya minsan kami ang nagkakahera. Pero dito walang machine Mano-mano ang lista maliban sa calculator syempre. Ayos ba yun sa'yo? Ayos lang ho. Siya, sige, magsimula na kayo. Simula noon Hukom, nagtrabaho na kami sa may tubuhan. Doon ko nalaman kung bakit sila nangangailangan ng mga manggagawa. Ang kwento sa akin ni Sab kung minsan ay umaatake ang mga aswang sa tubuhan. Ilang tao na raw ang nawawala o hindi kaya ay nasusugatan ng aswang kaya nagsisiyalisan. Mayroong paupahan na gawa sa container van at tinutuluyan pansamantala ng mga trabahador na malayo sa asyenda. Dito ko rin nalaman na hindi pala totoo ang pangungusap na kaya kayo mahirap ay dahil hindi kayo nagsisikap. Dahil sa totoo lang Hukom, kitang-kita ko ang pagod at pagsusumikap ng mga tao rito. Yun nga lang ay marami silang utang at mababa ang pasahod. Umabot ako ng 1 buwan sa asyenda na wala naman akong naranasang pagsugod ng aswang. Ang tangi lang sumusugod sa amin ay si Christian. Kumusta mga magagandang dilag? Bola na naman. Ano naman ang kailangan mo, Christian? Alam nyo kasi, kahit sobrang lakas at pogi ko, napapagod at nagugutom din ako, no? Ito na nga ba? Yan na naman siya. Mangungutang ka na naman, no? Uy, ang galing mo talaga manghula. Kaya sa'yo ko, Sofia. Pakiramdam ko, magkarugtong ang puso natin. Padiri talaga lalaking to. Alam mo, hindi mo ako madadaan sa ganyan. Ikaw nga kumuusap dyan, Sab. Bakit ako? Ikaw ang gusto niya Anong gusto? Gustong busitin ka mo. Pambihirang lalaki yan. Kung wala lang akong utang na loob dyan ako, hindi ko yan pakikisamahan. Wow, ang hangin mo rin no? Kala mo talaga maganda siya Anong utangin mo? Paalis na kami. Sabihin mo na. Noodles lang at saka itlog. Alam mo, Sab, ang ganda mo talaga. Lalo na kapag kumukuha ka ng dilata. Subukan mo nga kumuha, dali. Huwag mo na akong utuin, no? Ililista ko na to sa utang mo. Bihira ka, Christian. Hindi mo pa nakukuha ang sahod mo pero parang mauubos mo na. Ganun talaga ang buhay Yon, nabigyan din. May ulam na ang pamilya ko. Nailista ko na yan, Sofia. Mauna na ako sa inyo Uwi na kami. Bye. Sumabay ka na kaya sa amin? Hindi na. Alam mo naman si King. Ayaw na may kasabayo kausap. Mag-ingat kayo sa daan Baka makasalubong niyo yung aswang. Huwag mo nga siyang takutin. Wala namang aswang Hindi ka pa rin naniniwala sa aswang Sofia? Hindi. Bahala ka. Pero mag-iingat pa rin kayo. Baka may siraulong mag-trip na lang bigla sa inyo dyan. Kayo rin, mag-iingat kayo Una na kami. Bye, kita tayo bukas. Grabe, ang sipag nilang dalawa. Hindi ka pa ba uuwi? Uuwi na. Maglalak na lang ako ng tindahan. May tanong ako, Christian. Ano yan? Bakit ganun ang kapatid niya, hindi nagsasalita? Nagsasalita yun. Minsan nga lang. Ang bata pa niya, para magtrabaho. Sabihin na tayo umuwi. Tara na, lakad na tayo. Ang totoo niyan, base sa kwento ni Sab, ayaw magtrabaho ni Keng. Gusto niyang mag-aral. Kaya kapag linggo, sumasali siya sa libreng aral sa bayan. Tinuturuan silang magsulat at magbasa.
Grabing hirap talaga ng buhay sa probinsya na hindi tayo matulungan ng gobyerno. Balita ko nga ang laki ng utang ng tatay nila kay Sir Luisito. Tapos bilang pangbayad utang, pinagtrabaho niya sina Sab at Keng dito sa tubuhan. Ang sama naman ng ugali ng tatay nila. Alam mo ba itong kalahati ng tubuhan sa kanila? We, Oo nga, ang kaso, nalulong sa sugal ang tatay nila tapos may bisyo pa. Binigay na daw ng gobyerno ang tubuhan na to sa kanila. Sila kasi ang nagtatanim dito. Kaya nga, dahil sa tatay nila, ibinenta kay Sir Luisito ang lupain. Makikisaka na lang daw sila. Pabihira naman yan. Sumasakit ang ulo ko sa tatay nila, ha? Hukom, hindi mawala sa isip ko ang kwento ni Christian. Naawa tuloy ako sa sitwasyon nilang magkapatid. Kaya ako yung natanong sa kanya dahil nakita kong listahan ng pagkakautang ni Sab at Keng. Negative pa ito at pumalo sa 20 mil ang kulang sa utang nila. Habang naglalakad kami pauwi ay napahinto ako. Para kasing yumanig ang lupa. Napahawak ako kay Christian. Naramdaman mo ba yun? Oo, ang lakas masyado nun. Lumindol siguro. Sana nga lindol lang eh. Bakit? Anong ibig mo sabihin? Sana naman hindi yun abwak. Ha? Abwak? Ano yun? Isa yun ang uri ng aswang na gumagala rito sa atin. Sigurado ka? Oo, at ang mga abwak kayang sumisid sa ilalim ng lupa. Ano namang kabaliwan yan? Totoo nga kasi, ba't tayo mong maniwala? Kasi naman... Hukom, hindi ko na nadugtungan ang sinasabi ko nang muling gumalaw ang lupa. Sa sobrang lakas ng pagyanig ay napaupo ako. Nakita kong may papalapit sa akin na tila naghukay sa ilalim ng lupa. Napasigaw ako nang may umangat sa lupa. Isang halimaw na nagbabago ang kulay ng mga mata. Naging pula at nagiging dilaw ito. Nangangaliskis ang paligid ng kanyang mga pisngi. Ang kanyang dila ay nahati sa dalawa. Ang kanyang kamay ay may matutulis na kuko. Tila galit na galit ang itsura niya at nagtangka siyang kagatin ako. Mabuti na lang at nahila ako ni Christian palayo. Inangat niya ako at tumakbo kaming dalawa. Bilisan mo! Tumakbo ka ng tumakbo! Anong klaseng halimaw naman yun, ha? Sinabi ko na sa'yo, isa nga yung abwak. Ang mga lalaking abwak nagiging itsurang bayawak gaya ng nakita mo. Ibig sabihin, aswang yun? Oo nga, ang kulit mo kasi. Hindi ka naniniwala kaya siguro nagpakita sa'yo. Pambihira, kasalanan ko pa ngayon. Tumakbo ka na lang ng tumakbo hanggat may lupa. Nahihirapan kaming tumakbo ng maayos dahil yumayanig ang lupa. Mabilis ang abwak at naabutan kami. Tumayo sa harapan namin at gamit ang kanyang kuko, pinagkakalmot niya kami. Huli na nang naalala ko na may asin nga pala ako sa bulsa. Kaya nang mapaupo ako ay kumuha ko ng asin at isinaboy sa kanya. Umuungol siyang napalayo. Umangat naman ang tingin ko nang may uwak na paikot-ikot sa ibabaw ko. Lumipad ito pagbaba sa balikat ng abwak. Doon namin nalaman na hindi lang yun ordinaryong uwak. At saka nang tiningnan ko ang uwak, kulay pula rin ang kanyang mga mata. Kakaiba ang pakpak. Parang mga pinagsama-samang kutsilyo na kaunting pagkakamali mo lang ay masusugatan ka na. Tayo na ang susunod na biktima. Ano? Ang mga trabahador dito, binibiktima nila isa-isa para may pagkain sila. Bakit ngayon lang? Mag-iisang buwan na tayo sa trabaho pero ngayon lang sila umatake? Paano natin sila kakalabanin? Ay, oo nga pala. Dala kong buntot pagi ni Lola Lydia. Yun naman pala eh. Itaboy mo na sila. Di ba may anting-anting ka? Ha? Ayun ba? Hindi ko dala eh. Ano? Bakit? Hindi naman kasi ako naniniwala ron. Ewan ko sa'yo, Sofia. Yang katigasan ng ulo mo talaga mapapahamak ka. Malay ko ba mangyayari to? Wala naman ako ideya. Muling umilalim ang abwak samantalang ang uwak ay unti-unting lumaki. Napangangako dahil halos maging kasing laki na siya ng tao at kaya na niya kaming dagitin.
Tumakbo kami ni Christian pero hindi rin kami nakalayo dahil nahila ng abwak ang binti ko. Bumaon ang pako sa lupa. Mabuti na lang at nahampas ni Christian kaya nabitawan niya ako. Pagkatapos nun ay sinugod ng uwak si Christian kaya wala akong magawa kung hindi harapin ang abwak. Muling umibabaw ang aswang. Mabilis siyang gumapang at namalayan ko na lang na nasa harapan ko na siya. Sinubukan kong umatras pero bigla na lang siyang tumalon papunta sa akin. Hinawakan niya ako sa liig at naramdaman ko ang bumaong kuko sa liig ko. Sinabuyan ko naman siya ng asin sa muka kaya nakabitaw siya pero lalo siyang nagalit. Gumapang ako palayo ngunit nahawakan na naman niya ang binti ko. Bitawan mo ako! Ano ba? Bitawan mo ako! Christian! Sandali lang, Sofia! Kumapit ka lang! Hinihila na naman niya ako sa binti! Sabuyan mo lang ng asin! Ginagawa ko na! Bitiwan mo ako! Halimaw ka! Nakabitaw ang halimaw sa binti ko. Habol ang hininga ko nang makita siyang lumayo sa akin. Maging ang uwak, tumakas din papalayo sa amin. Hindi ko maintindihan kung bakit sila lumayo. Pakiramdam ko ay may ibang dahilan. Hindi ko nga lang alam kung ano. Ayos ka lang, Sofia? Ayos lang ako. Itatayo na ulit kita, ha? Christian, tingnan mong bahagi na yun ng asyenda. Para nagtatakbuhan palapit sa atin ng mga trabahador. Naku, naloko na. Doon naman sila sumugod. Dito ka lang, ha? Pupuntahan ko lang sila. Ano ka ba? Nababaliw ka na, no? Susugurin mo rin ang aswang? Kailangan ng iba ang tulong natin. Hindi sila pwedeng pabayaan. Maghintay ka lang dito sa daan, ha? Kapag lumapit na sila, sumabay ka sa kanila sa pagtakbo. Christian, tingnan mo! Hukom, halos tumakas ang kaluluwa ko sa nakita. Nagtatakbuhan ng mga trabahador na nangungupahan sa improvised container van. Nakita ng mata ko kung paano sila hiwain at kalmutin ng uwak at ng abwak. Lumapit kami ni Christian. Hindi ko sinunod ang payo niya. Nakipaglaban kami sa kanila, maging ang ilang trabahador. Ngunit nagulat kami nang dumami sa ilalim ng lupa ang mga abwak. Hindi na namin alam ang gagawin. Masyadong okupado ng isip ko sa mga nangyayari. Mag-ingat kayo! Bigla na lang silang dumadami. Tama yan! Gamitin yung mga kawit para lumaban! Kanina lang dalawa sila. Maging alerto ka, Sofia. Baka bigla na namang sumugod ang aswang. Makakaligtas pa ba tayo dito? Baka dito na tayo mamatay. Huwag ka nga mag-isip ng negatibo. Walang mamamatay sa ating lahat. Hukom, gamit ang mga karit nila ay lumaban sila sa mga aswang. Samantalang ako ay panay saboy ng asin sa kung sinong lumapit sa akin. Natakot ako sa dami ng aswang sa paligid. Inisip ko sana ay may tumulong sa akin. Bigla na lang akong nakarinig ng pagtakbo ng kabayo maging ang halinghing nito. Nakita ko ang isang kabayong nagliliwanag na papalapit sa amin. Ang kanyang buhok ay kumikislap na para bang pinagsama-samang bituin sa langit. Ang dating maitim na mga mata ay naging luntian ng kulay. Nang mapatingin ako roon, para akong nasa kalawakan at lumulutang. Tumayo siya at tumambad ang makisig niyang pangangatawan. Lahat ng mga abwak na lalapit sa kanya ay kinakalaban niya. Nakatingin lang ako sa kanya habang nakikipaglaban siya. Sandali, kabalan niya na. Bakit tayo tinutulungan ng kabalan? Hindi ko naman dala ang buhok niya eh. Ko rin alam kung bakit pero nagpapasalamat ako na tinulungan niya tayo. Takang-takang mga trabahador sa nakita nila, oh. Kahit sino naman magtataka. Sandali, parang hindi yan kabalan, ah. Bakit parang ibang itsura niya? Mukha lang niyang hindi nagbago. Hindi ko rin alam pero natitiyak kong kabalan yan. Hukom, lumubog na naman ang mga abwak at umalis. Maging ang uwak ay umalis na rin. Natira lang ang kabalan. Lumapit ito sa akin at yumukod. Hindi ko alam kung anong gagawin. May hinihintay siyang gawin ko na hindi ko naman alam, kaya inutusan ko na lang siyang tumayo at umalis na. Nagpasalamat din ako sa tulong niya. Bumalik na ang mga trabahador sa kanilang inuupahang container van. Samantalang kami naman ni Christian ay umuwi para sunduin si Lola para tulungang manggamot ang mga trabahador. Matapos nun ay umuwi na rin kami.
Alam mo, Lola, nagulat kami kasi biglang dumating ang kabalan. Iyon ang pwede mo magawa kapag hawak mo ang mahiwagang buhok ng kabalan. Pero Lola, hindi ko naman po dala ang buhok eh. Ha? Paano mo natawag ang kabalan? Hindi ko rin po alam. Basta nangyari, humiling ako sa isip na sana may tumulong sa amin. Tapos dumating siya. Nakakapagtaka. Hayaan mo na. Ang mahalaga, niligtas ka niya. Sa susunod, dalhin mo ang buhok. Sinabi ko na yan sa'yo na dalhin mo, di ba? Wala naman po kasi sa isip ko na ganun ang mangyayari. Gayon, alam mo na may aswang na gumagala rito. Dapat kang maniwala. Nabigla po talaga ako, Lola, kasi para silang sumisisid sa ilalim ng lupa. Ngayong nakasagupa mo na ang aswang, may posibilidad na muli silang sumalakay. Ano pong gagawin natin? Kailangan nating mag-ingat. Sa ngayon, magsaboy ka ng asin sa paligid. Opo. Hindi naman sila makakapasok sa bahay ko. Yan ka na naman, Lola. Sabi niyo po nung nakaraan hindi makakapasok sa pinto, kaya ang ginawa sinira ang dingding natin. Hindi ko naman nakalain na gagawin niya yon. At saka mahina pala ang pangontra na nilagay ko. Kunin mo na tong kwintas na ginawa ko. Lola, nilagyan niyo po ng tali ang maliit na bote para maging kwintas. Ang galing naman po ninyo. Para makaiwas ka sa kapahamakan, wag na wag mo tong iwawala ha. Selyado ko to para hindi yan basta-basta maaalis. Maraming salamat, Lola. Wag na wag mong sasabihin sa iba na buhok yan ng kabalan. Pagsabihan mo rin si Christian ha. Bakit naman po? Dahil akala nila ang buhok ng kabalan ay kaparehas ng buhok ng tikbalang. Hindi nila alam na mas komplikado ang buhok ng kabalan dahil isang tao lang ang pwedeng magmay-ari nito. Kapag kinuha to ng iba, siguradong kabaliktaran ang mangyayari sa kanya. Paano po kabaliktaran? Halimbawa, kung swerte ang bigay niyan sa'yo, kamalasan ang hatid niyan sa iba. Kung maililigtas ka niyan, mamalasin ang kukuha niyan. Ganun po ba? Delikado pala to. Kapag nalaman niya ng aswang, may posibilidad na kunin nila. Masisilaw sila sa kapangyarihan ng kabalan. Hindi po ba nila alam na kabaliktaran na mangyayari? Hindi ko lang alam. Wala akong ideya. Baka hindi sila naniniwala. Ang gusto nila ay mapasunod ang elementong yon. Kaya rin kasi ng kabalan na magbigay ng hiling. Parang genie lang po? Oo, iba pa yun sa mga utos mo sa kanya at pagprotekta. Ang hiling na yon ay ibibigay niya kapalit ng kanyang kalayaan. Kaya pag-isipan mong mabuti, isang hiling lang yon. Isang hiling? Pero Lola, bakit nag-ibang itsura ng kabalan? Maaari silang magpalit ng anyo at dinedepende nila yon sa magmamay-ari ng buhok. Apo, sa tingin ko, kailangan ko nang ituro sa iyo ang mga nalalaman ko sa pagiging albularyo. Lola, hindi pa po ako handa eh. Hihintayin ko hanggang sa maging handa ka, ngunit sana hindi ganong katagal. Matanda na ako, iha. Anumang oras maaari akong bawian ng buhay. Lola naman, wag po kayong ganyan. Mahaba pa po ang buhay niyo. Ang kamatayan ay hindi kinatatakutan, apo. Bagkos ay pinaghahandaan. Hukom, natulog na kami. Nahirapan akong makatulog dahil sa sinabi ni Lola. Pinilit ko lang talaga. Pagkagat ng umaga, nag-asikaso na ako para pumunta sa tubuhan. Hindi ako dinaanan ni Christian kaya mag-isa lang akong pumunta ron. Pagkarating ko roon, naroon si Sir Luisito at kinakausap ang mga trabahador. Nalaman kong gusto nang mag-aalisan ng mga empleyado niya. Sinubukan niyang pigilin pero ang ilan ay desidido na talaga. Ngunit nang sabihin niya ang tungkol sa mga balanse o pagkakautang ng mga ito, ay wala silang nagawa. Napansin ko si Christian kasama ang dalawang magkapatid na sina King at Sab. Magandang umaga po, Sir Luisito. Ikaw pala, Sofia. Magandang umaga rin naman. Nagalmusan na ba kayo? Kumain na po ako ng kamote. Ganito, Sofia. Magluto kayo ng makakain ng mga empleyado natin bago ka magtrabaho. Sab? Ano po yun, boss? Ikaw nang magluto. Huwag nyo nang ilista. Libreng pagkain ko na yun sa inyo. Sige po, maraming salamat. Christian, Sofia. Ano po yun, boss? Balita ko kayong lumaban dun sa mababangis na hayop kagabi. Opo, sinugod po kami ng aswang. Hindi lang po siya basta mabangis na hayop lang. Alam mo, sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa mga aswang. Pero kung yun ang tawag doon, bahala na kayo. Ang gusto ko sana, kayong dalawang magbantay dito sa tubuhan.
Po? Talaga, boss? Sandali lang po, ano po ibig niyo sabihin? Pwede kayong magtayo ng bahay dito sa kahit saang parte ng hasyenda. Gusto ko kayong magbantay rito. Sandali lang po, boss. Hindi po ba kami po nakatoka magbantay dito? Siya na lang po siguro, sir. Hindi rin po kasi ako pwedeng lumayo sa lola ko eh. Kayo ng lola mo magbantay rito. Susweldahan ko rin siya. Hindi na po. Siguradong hindi rin papayag ang lola ko. Boss, paano naman kami? Sab, nasan ba kayo nang lumusob ang mababangis na hayop? Ikaw ang nagsabi sa akin noon na hanggat nandito kayo, walang makakasira sa taniman natin. Pero wala, nilusob pa rin tayo. Kung walang pagkakautang ang mga empleyado, hindi na sila magtatagal dito. Kaya mabuti pang palitan ka na lang. Pero boss, tinupad naman po namin ang obligasyon. Kung gusto po ninyo, kami na magbabantay nito habang buhay. Pangako, aalagaan po namin ang lugar. Kailangan ko lang po talaga ng bahay para sa amin ng kapatid ko eh. Sa bahay ka na lang muna magtrabaho. Mas okay na nga ang ganun. Hayaan mo na ang kapatid mo rito sa tubuhan. Pero hindi yun ang napag-usapan natin. Tumupad ako sa pangako. Sana kayo rin. Uy, Sab, kung ano ka lang. Hindi mo kailangang magalit. Sige na nga. Kayong 4 na lang ang magbabantay ng tubuhan. Sabi mo kami lang magkapatid. Bakit parang wala kang tiwala sa amin? Nasaan ka ba nung sumugod ang aswang? Umuwi ka na raw sa tinutuluyan ninyo. Ni sumilip nga raw, hindi ka nakita. Sino nagsabi niya sa'yo? Pasensya na kung may nasabi man ako mali, ha? Natutuwa ako, Sab, na gusto mo talagang alagaan itong tubuhan. Magtulungan na lang kayong 4 sa pagpapanatili at pag-aalaga ng ari-arian ko. Sige na, magtrabaho na kayo. Hukom, sa tingin ko ay naging masama ang loob sa akin ni Sab dahil hindi niya ako masyadong pinapansin. Isang tanong, isang sagot na lang siya. Hindi naman ako pumayag na tumira sa tubuhan pero nagbabantay pa rin naman ako. Ilang araw ang dumaan, wala nang sumalakay na aswang kaya akala namin ay tapos na ang lahat. Tuwing hapon pumupunta ako sa may-ari ng tubuhan para mag-report. Bukas kasama ako sa magpapasahod sa mga tao. Ginawa kasing linggo-linggo ang sahod. Nagpasama ako kay Christian sa pagpunta. Mag-alas 6 na nang matapos ako at palitan ni Sab. Bakit mo ako sinama? Samahan mo lang ako kasi kinakabahan ako eh. Araw-araw mo itong ginagawa. Kinakabahan ka pa? Alas 4 kasi ako pumupunta rito, kaya lang anong oras na? Mag-aalas 6 na oh. Ang tagal kasing bumalik ni Sab eh. Hindi ko kaagad napalitan sa tindahan. Mabuti na lang maaga kami natapos sa pagtatanggal ng baging sa tubuhan. Malapit na ang anihan. Christian, parang may galit sa akin si Sab. Paano mo naman nasabi? Nung una ko kasing nakasama siya, hindi naman siya ganun. Ngayon parang ang lamig na ng pakikitungo niya. Intindihin mo na lang, ganun talaga siya. Mabait naman si Sab. Kaya lang, minsan gumagaspang ang ugali niya. Lalo na kapag hindi umaayon sa gusto niya ang nangyayari. Gaya ngayon, siya ang pinagkakatiwalaan ni boss sa listahan, maging sa tindahan. Pero ngayon, ikaw ang nakatoka. Naging parang assistant mo na lang siya. Ayoko sana ng kaaway. Kung gusto niya, sasabihin ko na lang kay Sir Luisito na magpalit kami ng pwesto. Gusto ko lang magtrabaho. Baka dumating ang araw, umalis na rin ako rito kung ganito palagi ang sistema namin. Ano ka ba? Huwag mo yung isipin. Isipin mo ang sarili mo. Ayoko kasi na may nagagalit sa akin. Mahirap magtrabaho sa lugar na marami kang kaaway. Kahit hindi naman ikaw ang pasimuno, mahirap pa rin pumasok na may galit sa'yo. Bukas kakausapin ko si Sab tungkol dyan. Uy, wag na. Huwag ka na makisali. Oh, bakit naman? Huwag mo na isipin yon. Ako na lang makikipag-usap sa kanya kung sakali. Ay, sabi mo basta ikaw ang bahala. Basta kapag kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Manonood kapag nagsabunutan kayo. Pambihira ka talaga, Christian. Akala ko pa naman aawat ka. Alam mo, hindi dapat inaawat ang mga taong nag-aaway kasi lalo lang silang mag-iinit. Ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. Uy, huwag mo nga akong iwan. Ikaw naman hindi mabiro. Uy, Sofia! Nasa iyo yung lampara. Madilim sa daan. Nakarating kami sa bahay ni Sir Luisito. Pinapasok kami at kinausap tungkol sa magiging sahod ng mga empleyado. Mabait naman si Sir Luisito pero mahigpit siya pagdating sa pera. Naiintindihan ko naman dahil negosyante siya.
Maganda ang bahay ni Sir Luisito. Pag-amin niya sa amin, pinarenovate lang daw niya ang bahay na ito. Nung bata pa ako, ang alam ko na nakatira rito ay pamilya Bautista. Nakikita ko na lang ito mula sa labas pero ngayon lang ako nakapasok. Sofia, sa iyo ko na ipinagkakatiwala ang pagpapasahod sa mga empleyado. Ang listahan, may kopya ka naman, di ba? Opo, sir. Sige, simula ngayon, ikaw ang magiging tagabantay at sekretarya ko sa tubuhan, ha? Po? O bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman po sa ganun, kaya lang po, paano po sinasab? Siya po ang namamahala sa pagpapasahod, hindi po ba? Ang trabaho ko lang po, ilista ang mga utang nila at i-report ko kapag malapit na ang sahod. Huwag mong isipin si Sab. At saka, nagtutulungan naman kayong dalawa. Mas kampante ako sa iyo kaysa sa kanya. Pero po... Ano, ayaw mo ba? hindi naman sa ganun, pero... May dagdag sa sahod kapag pumayag ka. Tanggapin mo na, Sofia. Kailangan mo rin ng pera. Maiintindihan naman ni Sab yun, panigurado. Sige na nga po, papayag na po ako. Mabuti naman. Christian, tulungan mo siya, ha? Wala pong problema, sir. Sofia, tanong ko lang. Ano yung umiilaw sa leeg mo? Yang kwintas mo ba? Ito po ba? Bigay lang po ng lola ko. Patingin nga ako. Medyo iangat mo ng kaunti. Ito po, oh. Ang ganda naman yan. Parang kristal pero mukhang gelatin sa lambot. Ano raw ba yan? Ano po? Anting-anting daw po yun, sabi ng lola niya. Anting-anting? Naniniwala pa rin kayo sa mga ganong kagamitan? Yung lola ko po naniniwala pa rin. Ang ganda no? Para siyang diamante na kristal na, ewan ko, basta maganda siya. Nagniningning. Kanina ko pa nga siya napapansin Kapag gumagalaw ka, nag-iiba ang kulay niya. Minsan kulay asul na parang kalangitan. Kung minsan naman kulay puti. Kapag gusto mo ibenta yan, sa akin mo ibenta ha. Nangongolekta kasi ako ng mga interesanteng bagay. Hindi po. Pagagalitan po ako ng lola ko. Naku boss, malabo pa sa tinta ng pusit ang gusto mo. Protection daw po yan ni Sofia sa masasamang elemento. At saka yan daw ang nagdadala ng swerte sa kanya. Ano ka ba? Ang ingay mo naman. Ganun ba? O siya sige, hindi ko na yan pag-iinteresan. Hindi naman sa pinagtatabuyan ko kayo ha, pero umuwi na kayo. Bukas maaga kayong pumunta rito ha? Sige po sir, una na po ako. Palabas na sana kami nang makarinig kami ng uwak. Umalingaw-ngaw ang ibon at pagtigil ng tunog. Sumunod ang malakas na hampas ng hangin. Bigla kaming napatras. Muling sumigaw ang ibon kaya napatakip kaming lahat ng tenga. Maging ang mga gwardiya sa bakuran ay hindi kinaya ang tunog. Nabasag ang mga bintana, vase, maging ang babasagin at magandang chandelier. Namatay ang mga ilaw at tanging ilaw lang ng lampara namin ang nagsilbing liwanag. Kasunod noon ay ang malakas na kalabog sa bandang likuran namin. Ano bang nangyayari? Guard, silipin nyo nga ang paligid. May tunog din na nanggagaling sa kusina. Hoy Sofia, nagliliwanag ang kwintas mo pero naging pula siya. Ang buhok ng kabalan, bakit kaya? Pasensya na kayo ha. Hindi rin namin alam ang nangyayari. Pero huwag kayong mag-alala, pinapacheck ko na sa mga gwardya. Narinig niyo po ba yung huni ng uwak? Sa tingin ko po hindi lang yung pangkaraniwang uwak. Parang hindi pangkaraniwan. Ibig mo bang sabihin baka abwak yun? Abwak? Yung ba'y sinasabi nilang sumasalakay sa tubuhan? Pero bakit naman sila sasalakay rito? Hukom, nakarinig kami ng mahinang pag-angil sa bandang likuran, kaya lumingon kami. Hawak ko ang lampara, marahan ko yung hinarap para may maaninag kami. Doon namin nakita ang isang itim na aninong gumagapang sa dingding ng bahay. Humahaba ang itsura nito na parang papalapit na sa amin. At mula sa kisame, bumagsak sa harapan namin ang isang nilalang. Nangangaliskis ang kanyang buong katawan. Matulis sa mga kuko, mapula ang mga mata, mahahaba ang mga pangil. Malakas itong umangil kaya napasigaw ako. Tumakbo kami palayo ngunit sa may pintuan, bumaba ang uwak. Pagtapak nito sa lupa ay may tumayong figura. Mahaba ang buhok nito, mapula rin ang mga mata at humahaba ang mga kamay.
Napapaligiran tayo ng mga abwak. Ano? Totoo pala mga sinasabi ninyo? Opo, boss, totoo sila. Nandito na naman sila para sumalakay. Mali yata tayo ng pagpunta rito. Hindi, tama lang na nandito tayo para matapos ng pananakot nila sa lugar natin. Umalis na tayo rito. Wala po tayong madaanan, na corner po nila tayo. Ano bang kailangan nyo? Ibibigay ko, lubayan nyo lang kami. Umalis ka na sa lugar na ito. Umalis? Pero tahanan ko ito. Hindi ka taga rito. Umalis ka na! Hindi ako pwedeng umalis. Kayong umalis kasi bahay ko ito. Kung ganon, papatayin ka na lang namin. Sumugod sa amin ang abwak, ngunit bago niya masaktan ang isa sa amin, nahampas na siya ni Christian gamit ang buntot pagi niya. Sumirit ang maitim nitong dugo at nabahira ng pader ng bahay. Kaagad na bumangon ang abwak. Mas mabangis na siya at mas mabilis. Sa sobrang bilis niya ay hindi kaagad namin napansin na nakatalon na siya papunta kay Sir Luisito at nakalmutan niya ito sa leeg. Napahiga si Sir Luisito at nadaganan ako. Nabitawan ko ang lampara. Muling nakipaglaban si Christian sa abwak. Sir Luisito, huwag ka pong bibitaw. Naku, wala pong tigil sa pagdurugo. Kailangan ko itong mapatigil. Anong gagawin ko? Sofia, talian mo ng tela ang leg ni Sir Luisito para matigil ang pagdurugo. Bilis! Tela? Saan naman ako kukuha nun? Ayoko namang hubarin ang suot ko. Sir, pasensya ka na pero kailangan ko ng damit mo. Itapal natin sa... Hindi ko natapos ang sinasabi ko nang may humawak sa braso ko at itulak ako palayo. Sa sobrang lakas niya, tumalsik ako at bumalya sa pader. Narinig ko ang pagsigaw kaya kahit nahihirapan at masakit ang likuran ay nag-angat ako ng tingin at sinubukang makalapit sa kanila sa pamamagitan ng paggapang. Nagpatay-sindi ang ilaw sa paligid. Nakita kong tila napaso ang abwak na humawak sa akin. Umuusok ang kamay niya pero hindi pa rin siya napigilan at itinaas sa ere si Sir Luisito. Papatayin kita! Wag! Wag mong gagawin yan! Sir Luisito! Bakit ninyo pinagtanggol ang lalaking ito? Masama siyang tao. Ang mga kagaya niya dapat lang na mawala sa mundo! Wag mo siyang papatayin, parang awa mo na! Lubayan niyo kami! Wag! Napasigaw ako nang binagsak niya sa lupa si Sir Luisito. Hindi pa siya nakontento, muling inangat at ibinagsak ang matanda. Sinubukan kong humingi ng tulong sa kabalan para iligtas si Sir Luisito pero hindi ko alam kung maririnig niya ang hiling ko. Kahit masakit ang katawan ko ay tumakbo ko papalapit sa amo ko upang pigilin ang abwak. Tumalon-talon ang kasama niyang lalaking abwak. Nagtataka kaming napatingin sa kanya at maging ang kasama niyang abwak ay ganun din. Hangal! Sementado ang bahay na ito. Hindi ka lulubog! Pasensya na. Ha? Ibig sabihin sa lupa lang talaga lumulubog ang mga abwak. Nakakapagod ka na! Muling naglaban ng dalawa, ngunit sadyang malakas si Christian kumpara sa kalaban niya. Sinubukan ng babaeng abwak na ilabas si Sir Luisito, pero hinawakan ko ang paa ni Sir para hindi siya makuha. Naghilahan kaming dalawa. Sinubukan ding manlaban ni Sir, pero kahit anong gawin niya ay mas malakas pa rin ang abwak. Humiyaw ang abwak, kaya kaming tatlo ay napatakip ng tenga. Halos mabingi na ako sa sigaw niya. Pumagas pa siya ng sobrang lakas. Hinawakan na naman niya si Sir Luisito at sasaksakin na sana, pero malakas ko siyang hinila palayo kaya sa tagiliran lang tumama ang matutulis niyang kuko. Muli siyang umatake pero nagliwanag ang suit kong kwintas. Nakita kong nasilaw siya. Nasisilaw ako! Hindi ako makakita! Ang galing! Natatakot siya sa liwanag ng kwintas. Tunay ngang proteksyon ang bagay na to. Kailangan kong mailayo na si Sir. Sir Luisito, kumapit lang po kayo. Lalayo po tayo rito. Hindi! Huwag mo siyang kukunin! Ano yon? Umalis na tayo! May iba parating! May araw rin kayo sa akin! Hoy! Bumalik kayo rito! Anong liwanag yun? Nakakasilaw!
Christian! Ha? Ano yun? Yung kabalan! Aba, ang galing ah. Bakit kulay ginto na siya at nagliliwanag? Hindi naman siya ganyan noong una nating nakita. Sofia, papasok na siya rito. Narinig mo ba sinabi niya? Ha? Wala naman siyang sinabi. Wala akong narinig. Seryoso ka? Ako lang ba nakakarinig sa kanya? Kailangan nating tulungan si Sir Luisito. Sandali, may sinasabi siya. Ha? Sofia, yung kwintas mo. Ano yan? Gumagalaw-galaw yung nasa loob. Ang sabi ng kabalan, ang pangalan niya ay Aki. Tutulungan daw niya tayong madala si Sir Luisito kay Lola. Sandali, bakit kay Lola? Wala na tayong oras para itanong pa yan. Kailangan na nating magmadali. Ang sabi ni Aki, sumampa raw tayo sa likuran niya. Oo nga no, dahil sa kabayo siya, pwede tayong makarating na mas mabilis. Buhatin na natin si Sir, bilisan mo na. Ito na nga eh. Kabalan, pati na tayo ha. Pasensya na sa ginawa ko sa bahay mo. Ay, nakikipagkwentuhan pa talaga eh. Umayos ka nga. Nagsitakbuhan ang mga kabalan. Isinampa namin si Sir Luisito sa likuran nito. Nung una ay natatakot pa ako sa itsura ng kabalan, pero nagbago ang mukha niya at umaliwalas. Ang kanyang balahibo ay naging puti at samantalang ang kanyang buhok ay naging kulay abo. Nang makasampa kami ay bigla itong tumalon sa bakuran ng bahay. Naging dahilan yun para makabitaw si Christian at mapahawak sa buntot ng kabalan. Mabilis itong tumakbo at kahanga-hangang naiiwasan ang mga harang sa paligid. Nakakaawa nga lang si Christian kasi nakakaladkad siya. Nang makarating kami sa bahay ay agad kong ginising si Lola. Pinapasok niya kami at ginamot si Sir Luisito. Nagpasalamat ako sa kabalan. Tumango ito at tumakbo pabalik sa gubat. Ipahid mo lang tong dahon na may langis sa leeg mo. Tiyak akong gagaling yan. Maraming salamat, Aling Lydia. Pasensya ka na kung pinagdudahan kita. Akala ko kasi hindi mo ako mapapagaling. Kanina halos hindi na ako makapagsalita pero ngayon parang wala lang nangyari. Magpasalamat ka sa Diyos. Ginamit lang niya ako para mapagaling ka. Pero siya ang may dahilan ng lahat. Salamat din sa Diyos at nakilala ko kayo. Lola Lydia, pagalingin niyo rin po ako. Pakiramdam ko nabalian ako ng buto eh. Akala ko hindi nagtatanim ng sama ng loob yung kabalan na yun. Pero hinayaan niya lang ako humawak sa buntot niya na para bang doon nakasalalay ang buong buhay ko. Pabuti nga at yan lang ang ginawa niya sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi ka niya mapapatay. Nakabigay ka na ng kapalit sa bahay na sinira mo. Yun nga lang ay pwede ka pa rin niyang bigyan ng karamdaman. Grabe naman yun, Lola Lydia. Hindi niya ako pwedeng patayin pero kaya pa rin niya ako saktan. Aba, bahala ka sa buhay mo. Lola, gagaling na po ba si Sir Luisito? Oo, huwag ka mag-alala. Kalmot lang ng aswang ang nangyari sa kanya. Mabisa ang mga halamang gamot na nilagay ko. Pinahiran ko rin siya ng langis kaya madali ang gagaling. Lola, pwede po bang pakipaliwanag ulit kung ano ang abwak? Gusto ko rin malaman kung ano sila at kung may dahilan ba sila para atakihin ako. May dalawang klase ng anyo ang mga abwak. Una ay ang uwak para sa mga babaeng abwak at ang pangalawa ay anyong bayawak para sa mga lalaking abwak. Kung minsan, dalawa silang nagtutulungan para mahuli ang mga kalaban nila, kagaya na lamang ng mga lalaking abwak, sumisisid sila sa lupa. Mag-iingat kayo dahil kaya nilang hilahin kayo papunta sa ilalim at dalhin kayo sa kung saan o hindi kaya ibaon kayo hanggang sa mamatay. Sa lupa lang po sila nakasisid, tama po ba? Tama ka. Kaya pala. Kasi sinubukan po ng abwak na sumisid sa bahay ni Sir Luisito pero hindi siya makapunta sa ilalim dahil sementado po. Imposible. Dapat alam nilang hindi sila makakasisid kapag sementado maliban na lang kung bagong yanggaw lang sila. Ibig sabihin po ba may posibilidad na nahawa lang sila sa pagkaaswang? Maaari, pero maaari rin namang hindi. Kung minsan ang mga bagong yanggaw, hindi pa sila nakakapag-isip ng tama. Gusto lang nilang umatake at kumain ng kumain. Hindi pa nila kayang kontrolin ang kanilang sarili. Pero bakit nila ako inatake? Marahil ay gutom na sila o kaya may personal na dahilan.
Sa tingin ko po ay personal na dahilan. Sabi po ng babaeng abwak, ang mga katulad ni Sir Luisito ay dapat lang mawala sa mundo dahil masamang tao raw po. Sa paanong paraan naman kaya ako naging masama? Aaminin ko kung minsan ay nagsusungit ako. Pero anong pinakadahilan kung bakit niya yung nagawa? May mga nakaalitan ka ba? Baka nagtampo ng malala sa'yo. Wala akong matandaan. Ako kasi yung tipo ng tao na madaling makalimot ng mga ginawa ko. Kaya hindi ko rin malaman kung sino ang nakaalitan o nakasagutan ko. Pwede nating malaman yan kung gusto mo. Tatawasin kita. Hindi na kailangan. Ayoko sumama ang loob niyo pero hindi talaga ako naniniwala sa mga ganyan. Ayos lang naman. Sa tingin ko, kailangan mong lumayo muna rito. Paano naman ang negosyo ko rito? Mahirap naman ang gusto mong ipagawa. Paano rin kita matutulungan kung ganyan ka mag-isip, Aber? Boss, sa tingin ko, maganda kung ipatawas mo na para alam natin kung sino. Hindi ko makikita kung sino ang taong yon, pero kaya kong ilarawan kung sakali. Lola, sa tingin ko, may balak talaga ang dalawang abwak na yun na patayin siya. Yung paghampas niya kay Sir, galit ang nakita ko. Ba, nalaman mo pa yung mga ganyan, ha? Makikita kasi sa itsura nila, kahit balot siya ng nangangaliskis na balat, alam kong may galit siya. At saka nung tumingin siya sa akin, parang galit din ang nakita ko. Sige na boss, ipatawas ka na namin. Para kahit papano, may alam tayo kung sino yun. Sige na nga, kayong bahala. Titingnan natin kung ano ang lalabas sa tawas. Dahil sa pagpupumilit namin, napilitan si Sir Luisito na magpatawas. Kumuha ako ng palangganang may tubig. Pinatakan yun ng langis ni Lola. Bumubulong niyang sinindihan ng kandila. Mayroon siyang sinasabi pero hindi ko maintindihan. Matapos siyang magdasal ay pinatak niya ang kandila sa palanggana. At doon ay may hugis na nabuo. 2 tao, isang lalaki at isang babae. Base sa nakikita ko, ang lalaki ay may dalang karit samantalang ang babae ay may nunal sa itaas na parte ng labi. Isa lang ang naisip kong kamuka ng lumabas na tawas. Pero hindi ako sigurado kaya hindi ko na sinabi. Apo, nakita mo rin ba ang nakita ko? Anong nakita niyo po? Malabo po mangyari yan, Lola. Hindi naman siguro sila yan. Bakit malabo? May hinala ka ba kung sino? Teka, ano pinag-uusapan niyo? Yung mga tao na lumabas sa tawas. Hindi ako naniniwala sa mga ganitong pagtatawas, pero gusto ko lang din malaman. Sino nakita mo, Sofia? Lola, baka hindi naman po sila. Mukha naman po silang mabait at hindi marunong manakit ng tao. Sino ba ang tinutukoy niyo? Sofia, sabihin mo na ang nakita mo. Hindi mo kailangan pa namin manghula. Apo, sa tingin ko, handa ka ng maging albularyo. Hindi po, Lola. Ayoko po. Hindi ako karapat-dapat sa ganitong trabaho. Ay, ano ba naman tong maglolang to? Bakit pa ayaw niyo sabihin sa amin? Dahil lang nakita kong aswang, ay sinasabat Keng. Ano? Si Sabrina? Ha? Parang si Sab. Mukha naman siyang normal na tao. Baka nagkamali lang ako na nakita, kaya nga hindi ako sigurado. Lintik na bata yun ah. Pinatira ko na nga sa asyenda, nagawa pa rin pagtangkaan ng buhay ko. Sandali lang boss ha. Hindi po natin sigurado kung sila talaga. Kilala mo naman po si Sab. Malaki ang utang na loob niya sa inyo. Sigurado kung hindi niya kayo pagtatangkaan. At saka kapag nawala ka, wala na rin silang trabaho. Kaya nga hindi ko sana sasabihin dahil baka nagkamali lang kami. Isipin ninyo, hindi ba sumama ang loob niya dahil sa ginawa ko? Na ibinigay ko kay Sofia ang trabaho niya? Maaaring siya nga, maaaring hindi. Ang pagtatawas ko ay gabay lamang. Nasa inyo na ako maniniwala kayo o hindi. Ang payo ko lang, huwag niyo nang komprontahin. Baka kung ano pa ang gawin niya sa inyo. Anong gagawin ko? Mananahimik na lang? Paano kung pagtangkaan niya akong patayin? Anong gagawin ko? Mukha namang mayamang ka. Magdagdag ka ng mga gwardya. Magsaboy ka ng asin sa paligid. Bibigyan kita ng mga pangontra. Huwag po kayong mag-alala, boss. Kakausapin ko mga kasamahan ko para magdobling bantay sa tubuhan, maging sa labas ng bahay ninyo. Sige, maraming salamat ha. Kailangan ko talaga makausap si Sab tungkol dito.
Hukom, nagpasya kaming samahan si Sir Luisito pauwi sa kanila. Naghahanda na kami nang makarinig kami ng kaluskos sa may silong. Meron din parang mabigat na dumapo sa bubong. Kinakaskas niya ang ibabaw ng bubong hanggang sa nabutas na ito. Hindi kami kaagad nakagalaw nang dumami ang mga naghuhukay sa ilalim ng silong. Kaagad akong kumuha ng asin sa kusina pero may bumutas sa sahig at hinila ang binti ko. Inatake na kami ng mga abwak at nagawa nilang butasin ang sahig naming gawa sa kahoy. Nakakapit ako sa kawayan at pinipilit na hindi nila matangay sa ilalim. Nakita ko si Lola na lumubog na ang kalahati ng katawan. Kaya nung puntong yun, hindi ko na alam ang gagawin. Lola! Lola! Apo! Hindi ako makalapit! Christian, tulungan mo si Lola! Ako nang bahala sa kanila! Kumapit ka sa kamay ko, Sofia! Lumulubog na rin ako! Sir, kumapit po kayo! Ang hirap nilang kalaban. Mahihilan nila ako. Kumapit ka lang, sir. Hihingi tayo ng tulong sa kabalan. Kabalan, tulungan mo kami. Hindi ko natapos ang sinasabi ko nang may humablot sa kwintas ko. Huminto ang paghira sa amin palalim hanggang sa nasa silong na kami at kalahati na lang ng katawan naming nasa ibabaw. Napasigaw ang humablot sa kwintas ko dahil umusok yun nang hawakan niya ang bote kaya sa tali na lang niya hinawakan. Pag-angat ko ng tingin, nakita ko ang mga taong pinaghihinalaan namin. Yun pala ang dahilan ng swerte mo, Sofia. Ha? Sab? Simula ngayon ako na ang magmamayari nito. Hindi mo na ito makukuha pa. Ako na ang susundin ng kabalan. Hindi! Wag! Delikado, Sab! Anong delikado? Ayaw mo lang talaga na ako magmayari nito. Kaya naman pala ikaw ang palaging pinapabura ng matandang yan dahil sa kapangyarihan ng kabalan! Ibig sabihin, totoong kayo talaga ng kapatid mo ang mga aswang? Sab, naniniwala ako mabuti ka. Hindi mo magagawang manakit ng tao. Nagawa ko na, Christian. Pero bakit? Ano bang kasalanan ko sa inyo magkapatid? Pinatira ko naman kayo sa asyenda, binigyan ng trabaho, pinakain. Ano bang ginawa ko para magalit kayo? Ang gusto lang talaga namin ay umalis ka na. Kaya naman palagi naming sinasalakay ang tubuhan para rin umalis ang mga trabahador mo. Pero iniisip mo lang talaga ang sarili mo. Kahit na alam mong delikado na sa kanila ang manatili pa, talagang pinipilit mo sila. Pinalabas mo pa ang mga utang nila sa'yo para mapalitan silang magtrabaho gaya na lang ng ginawa mo sa amin! Anong gusto mong gawin ko? Ganun talaga ang pagnenegosyo. Kailangan kong i-manage ang lahat. Ninakaw mo rin ang lupain namin. Anong ninakaw? Binenta ng tatay niyo ang lupa sa akin. May pinirmahan kaming kasunduan. Manahimik ka. Alam naming nilasing mo siya at inuto na ibenta ang lupa sa'yo. Hindi mo kami mauuto. Inalok mo rin sila ng pera na uutangin niya. Alam niyong nalulung sa bisyo ang tatay ninyo. Kasalanan ko pa pala na nagpautang ako. Ang sabi niya sa akin ay pambili niya yun ng makakain. Wala talaga akong alam. Kung hindi mo siya dinimonyo, hindi niya iisiping ibenta ang lupa sa'yo. Tapos silagay mo pa ng interes ang utang niya. Usapan na nga namin yun. At saka hindi ko naman alam na kayo ang ipapadala niya para mabayaran ng utang niya sa akin. Maniwala kayo, wala talaga akong alam dyan. Sino ba ang tangang aamin sa kasalanan niya? Ano bang gusto niyong gawin ko? Gusto naming pagbayaran mo ang mga kasalanan mo sa amin. Sab, King, kung may kasalanan naman si boss sa inyo, patawarin niyo na. Magkaroon na lang kayo ng kasunduan, kaysa naman sa ganito tayo mauwi. Ano bang kailangan niyo? Ibalik mo sa amin ang lupa. At mawala na ang aming pagkakautang na may interes. Hindi pwede. Malaki ang pinuhunan ko ron tapos kukunin niyo lang. Mamili ka, buhay mo o ang lupa. Ibigay mo na lang ang gusto nila. Mayaman ka naman. O sige, pakawalan niyo lang kami. Masyado ka namang nauto. Sa totoo lang, hindi naman ganun kadali yun. Paano naman kami makakasigurong tutupad ka sa pangako mo? Ano ba talagang kailangan nyo? Pati kami dinamay nyo. Paano hindi kita idadamay? Inagaw mo ang trabaho ko sa tubuhan! Hindi ko naman kasalanan yun. Sumusunod lang ako sa inuutos sa akin. Itigil na natin to, Sab. Isa ka pa, Christian. Bakit palagi siya ang kinakampihan mo? Tayo ang magkaibigan, di ba?
Masama bang maging kaibigan ko rin siya? Ako lang ang dapat na kaibigan mo! Ang simple lang ng mga kinatatampo mo. Aabot pa tayo sa ganito, Sab. Kung gusto mo siya, edi sa'yo na. Hindi na ako makikipag-usap sa kanya. Grabe ka naman, ganun-ganun lang yun, Sofia. Ang tindi mo pala. Kesa naman magkaroon ako ng kaaway dahil lang sa'yo. Umiiwas na nga ako eh. Pwede bang iahon niyo na ako rito? Nangangawit na ako. Masyado na ako matanda para makisali pa sa away bata ninyo. Ang sakit na ng likod ko. Manahimik kayo! Ang dadaldal nyo, naririndi na ako! Ate, hindi natin sila pwedeng buhayin. Alam na nilang aswang tayo. Malalaman ng lahat ang lihim natin. Ikaw talaga, King. Walang magandang naidudulot yung bunganga mo. Minsan ka na nga lang magsalita, ganyan pang lumalabas sa bibig mo. Huwag mo nga pagalitan ng kapatid ko! Aray! Tanggalin mong pa sa ulo ko, King! Ang sakit kaya! Masakit ba, kuya? Huy, King! Bati tayo, di ba? Binibigyan pa kita ng baon ko tapos gaganituin mo lang ako. Hindi ka sana madadamay, kuya, kung hindi mo pinagtatanggol ang matandang yan. Kainin na natin sila, ate! Pasensya na kayo. Payo ng kapatid ko na gawin na lang namin kayong pagkain. Kesa nga naman magsumbong pa kayo sa kung sino. Maawa ka naman sa amin, Sab. Hindi solusyon ang pagpatay. Sofia, dapat naiintindihan mo ang nararamdaman ko. Gusto lang naman naming mabuhay. Para mabuhay, kailangan naming mag-alay ng buhay. Isipin mo na lang isa kang daga at ako naman ang leon. Ganon lang talaga ang buhay, Sofia. Ang sama ng ugali mo. Talagang gagawa ka ng kasamaan para lang mabuhay. Ate, sa akin mo ipaubaya ang katawan ng babaeng yan. Ako ang kakain ng laman loob niya. Hindi! Huwag apo ko! Ako na lang ang kunin nyo! Huwag na siya! Kung gusto mo, kayong dalawa na lang ang kainin ko. Sab, King! Maawa naman kayo sa amin! Gagawin ko ang lahat para lang sa kapatid ko. Kaya kung gusto niyang kainin kayo, ibibigay ko yun sa kanya! Mga walang iya kayo. Hindi kayo marunong tumupad sa usapan. Ang sasama na ugali ninyo. Hindi kami magiging ganito kung hindi mo sinamantala ang pagiging ignorante namin. Kayo talagang mga mayayaman. Pilit binabaw ng mga mahihirap hanggang sa malugmok kami. Patawarin niyo ako. Hindi ko sinasadya. Huli na ang lahat. Lumulubog ako. Boss! Boss, kumalma ka lang. Ililigtas kita. Aray! Tanggalin mo sabi ang paa mo sa ulo ko eh. Anong magagawa ng kagaya mong nakabaon din sa lupa, ha? Bago ka mamatay, Sofia, ipakita mo sa akin kung paano mo natatawag ang kabalan. Balita ko, kaya niyang magbigay ng kahilingan para lang makalaya sa pagkakatali sa'yo. Ha? Paano mo nalaman yan? Sabi nga nila, may tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Marami akong paraan para malaman. Ngayon, tawagin mo na siya! Hindi ko alam. Nasa iyo ang hibla ng buhok niya. Bakit hindi ikaw ang tumawag? Dahil nakatali pa siya sa'yo. Huwag mo akong linlangin, Sofia. Kung ayaw mong mauna sa hukay ang lola mo! Huwag ang lola ko! Pakiusap! Apo, hayaan mo na ako. Huwag mo siyang sundin. Tatawagin ko na. Susubukan ko siyang tawagin. Hukom, inutusan kong dumating ang kabalan sa bahay namin. Sinusubukan ko ang lahat ng paraan. Medyo matagal siya bago dumating. Naramdaman ko na lang ang pumailan lang na malakas na hangin. Narinig ko rin ang pagtakbo ng kabayo. Niragasan nito ang aming bahay. Napapikit ako dahil sa mga dingding at kahoy na nagsibagsakan. Sinuwag nito sina King at Sab. Nagulat ako nang pumulupot ang buntot niya sa akin at hinila ako pangat sa lupa. Bawat may lalapit sa amin ay sinisipa ng kabalan. Nang makalis ako ay tinulungan ko si Sir Luisito na malapit lang sa akin. Pagkatapos ay nilapitan ko si Lola pero bago pa ako makalapit sa kanya ay mabilis siyang lumubog. Hindi ko siya kaagad nahawakan. Lola! Hindi! Ibalik niyo ang lola ko! Anong nangyari kay Lola Lydia? Lumubog siya sa ilalim! Subukan nating hukayin. Wala na tayong oras. Kailangan na natin umalis. Nahihirapan ng kabayong yun sa pakikipaglaban sa mga abwak. Mauna na kayo. Hindi ko pwedeng iwan ang lola ko. Pero lumubog na siya sa ilalim. Umalis na kayo kung gusto nyo.
Hindi tayo aalis! Tutulong tayo sa pakikipaglaban! Hay, bahala kayo dyan. Aalis na ako. Sofia, sige na! Kaya mo yan! Ayoko! Mamamatay tayo rito! Kung kinakailangan kalad ka rin kita, gagawin ko! Huwag mong sayangin ang sakripisyo ni Lola! Hinila ako ni Christian palayo. Bago kami lumabas, kinuha ko pa ang garapon ng asin sa kusina at siya naman ay dinampot ang buntot pagi sa sahig. Ginabayan kami ng kabalan palabas ng bahay. Doon ay sinalubong kami ng mga abwak. Maraming uwak na nasa ibabaw namin at panakanakang sinusugod kami. Umiiyak ako habang nagsasaboy ng asin sa kanila. Hinahanap ko si Sab pero hindi ko siya matagpuan. Hanggang sa narinig ko ang pagtawag sa akin ni Lola. Sofia! Si Lola yon! Lola, nasan ka? Ayun si Lola Sofia, kasama si Sab. Nakamba matulis niyang kuko sa matanda. Mukhang balak niyang patayin. Walang yaka, Sab! Huwag kang duwag! Bitawan mo ang lola ko! Ano ko, tanga? Bilisan mo! Utusan mo ang kabalan na tumigil na! Bitawan mo muna ang lola ko! Hindi ikaw masusunod dito, Sofia. Tawagin mo, papatayin ko ang lola mo! Tinawag ko si Aki at pinatigil siya. Sinipa niya papalapit sa amin ang kapatid ni Sab. Hinayaan naming lumapit ang lalaki sa kanya. Ngayon humuling ka na! Ano? Hindi ba mawawala ang bisa ng pagsunod niya sa'yo kapag nakahiling ka na kapalit ng kalayaan niya? Hilingin mo sa kanya maging amo niya ako. Ano? Ayoko! Hilingin mo na o mamamatay ang lola mo! Wag, Apo! Wag mo siyang sundin! Tumigil ka! Huwag mong hayaang mapunta sa kanya ang kalaban. Magiging kawawa lang yan sa kanya. Hindi pwede, Lola. Mas gusto kong iligtas ka kaysa sa kabalan. Ano pang hinihintay mo? Humiling ka na! Nakakausap ko lang siya sa isip. Ako lang ang pwede niyang kausapin. Bahala ka, Sofia. Kapag nagkamali ka, patay ang lola mo! Bumuntong hininga ako bago kausapin at sinabi ang huling hiling sa kabalan. Nang matapos ako ay nagsipag-angatan ng mga bato sa paligid. Lumakas ang hangin at ang mga puno ay tila nagsasayaw. Ang mga dahon ay umiikot sa paligid ng kabalan. Umangat siya sa ere at nagpalipad siya ng tila buhangin sa mga abwak, lalo na kay Sab. Tuwang-tuwa si Sab sa nakita. Nabasag ang boteng kwintas na may mahiwagang buhok ng kabalan. Naputol ang buhok at kumalat sa paligid. Tila inulan kami ng maliliit na diamante. Nang bumaba ang kabalan, ay nawala na rin ang mga kakatuwang bagay na nangyayari sa paligid. Napangiti ako nang makita ang ginawa ni Aki sa kanila. May puwersang tumipon sa kanila sa isang pwesto at tinali sila ng mga baging. Wala silang nagawa dahil hindi na nila kayang mag-anyong aswang. Anong? Ate? Anong ginawa mo sa amin? Hindi ko alam kung nasan ba ang utak mo, Sab. Talagang pinagkatiwala mo sa akin na humiling pa, ha? Anong ginawa mo? Bakit naging normal na tao ako? Ako rin, ate. Hindi na ako makapaganyong aswang. Huwag mo sabihin! Bitawan mo nga ako! Kulang yang sampal sa ginawa mong gulo na bata ka! Lola, halika na po! Hindi, papatayin kita! Ano pa magagawa mo? Hindi ka na aswang at kahit kailan hindi ka na magiging aswang, Sab! Hindi! Niloko niyo ako! Lola! Apo! Maraming salamat at iligtas mo ako! Anong ginawa niyo? Hiniling ko lang naman na tanggalin ang pagiging aswang niyo at kahit kailan hindi na kayo mayayanggaw pa. Pagbabayaran mo ang ginawa mo, Sofia! Nagpasalamat ako kay Aki at sinabing malaya na siya. Ngumiti siya at tumango. Natali ang baging sa kanyang baywang at kinaladkad niya palayo ang grupo ni Sab. Narinig ko pa ang tili at hiyawan nila. Napangiti na lang ako sa nangyari. Maraming salamat sa tulong ninyo at sa pagligtas sa akin. Wala naman po akong ginawa. Silang dalawa lang ang kumilos.
Walang anuman po. Ang mahalaga hindi na sila makakapaminsala pa. Gusto kong tumanaw ng utang na loob sa inyo. Kahit ano gagawin ko. Ha? Talaga boss, kahit ano? Oo. Ano ka ba, Christian? Tumigil ka nga. Biro lang naman, baka sakali lang ito naman. Wala pong problema. Okay lang po, sir. Hindi. Gusto ko talagang tumanaw ng utang na loob. Sige na, kahit na ano. Kung ganon, sana po taasan nyo na ang pagpapasahod sa mga empleyado. Seryoso ka? Yun ang hiling mo? Opo, at sana rin wag po ninyo samantalahin na mahihirap. Sa totoo lang naiintindihan ko ang pinupunto ni Sab pero mali pa rin ang ginawa niya. Sa kahit anong aspeto ang paghihiganti ay masama. Sana po wag na ninyong abusuhin ang mga mahihirap na kagaya namin. Hindi ako nag-aabuso, pasensya na talaga. Kung yan ang gusto mo, gagawin ko. Kung gusto mo pa nga hindi ko nasisingilin ang balansin nila. Oo, gagawin ko yun. Maraming salamat po. Apo, pasensya ka na at hindi kita na ipagtanggol. Ang mahalaga, Lola, wala pong namatay sa ating lahat. Marami pang mga ganyan na makakalaban mo sa mga susunod na panahon. Kaya magandang maging handa ka. Lola, ituro niyo po sa akin ang lahat ng nalalaman niyo para kung sakaling may kailangan ng tulong, may kaalaman ako. Apo, natutuwa akong handa ka ng matuto. Simula nun, naging maayos na ang pagpapasahod sa mga empleyado sa tubuhan. Doon pa rin ako nagtatrabaho at naging bantay na kasama ni Christian. Tuwing linggo naman ay tinuturuan ako ni Lola ng mga kaalaman niya sa pag-aalbularyo. Nagpaturo ako dahil baka dumating ang araw na may mga ilangan sa akin at makatulong ako. Hukom, Your Honors, kakaunti na lang ang naniniwala sa amin dahil sa makabagong panahon. Pero sana ay mag-ingat pa rin ang lahat dahil hindi nawawala ang mga panganib sa paligid. Hindi natin alam kung tao pa ba makakausap natin o alagad na ba ng dilim.